Na-experience mo na bang pumasok sa opisina ng ikaw lang mag-isa? Tahimik, madilim, at ang tanging tunog lang ay ang ugong ng aircon at tunog ng relo sa dingding. Pero paano kung biglang may marinig kang gumagalaw na upuan sa likod mo kahit wala ka namang kasama? I hope you guys are safe, lalo na dumating ang bagyong uwan. Stay dry. Don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. And if you have any stories you would like to share, just click the link on the description box or the TikTok bio. Itong una nating kwento, may proof, may ebidensya na nangyari talaga. Nakakatakot, and I'm going to show it after the story. Hi Ate Bebs, tawagin mo na lang akong Chuy. I am a follower at madalas ako nakikinig sa mga stories mo during working hours para may pinapakinggan ako habang may ginagawa. Sana mabasa mo tong story ko kahit hindi siya ganun ka-exciting. Still, natakot pa rin ako nung na-experience ko ito. Nagwo-work ako sa isang office dito sa Mandaluyong. Hindi ko na lang babanggitin kung anong company kami. Tenant kami sa isang condo building. Ang office namin ay sa second floor, puro offices per department. Tapos, third floor meeting rooms and pantry namin. Medyo malaki talaga tong office namin. Tapos per department kaming magkakasama at ang shift namin ay 8 a.m. to 5:40 p.m. Nangyari to siguro around April or May 2024. Hindi ko na maalala yung exact date, pero yung na-experience kong yon hindi ko talaga makakalimutan. Noong mga panahon na to, madalas kaming sabay ng hubby ko pumasok kasi nung panahon na ito, madalas kaming sabay ng husband ko na pumasok kasi morning shift din siya. 5 a.m. siya at 8 a.m. naman ako. Kaya sumasabay na ako since nakamotor naman kami at sa office na ako nagtutuloy ng tulog. Madalas binababa niya ako sa office nila tapos commute na ako papunta dito sa Mandaluyong. Nitong araw na to, napaaga ako ng dating, parang mga 4:45 a.m. pa lang. Usually kasi nakakarating ako mga 5 or 5:15 a.m. Kaya nag-decide muna ako na bumili muna ng pagkain. Pero sa pantry ko nakakainin. Fast forward, nakakain na ako at pag-check ko ng oras 5:15 a.m. pa lang. Nag-decide na akong bumaba sa table ko para magbawi sana ng tulog. Share ko lang, dito pala sa office namin, 24 hours duty ang mga guard. Kaya may bantay pero nasa labas sila. Wala sila sa mismong office area. So pagpasok ko, may bantay naman. Sinusulat din nila sa logbook yung names ng mga empleyado at kung anong oras pumasok at umuwi. Tapos dito rin madalas kapag wala pang tao sa office o kapag lunchtime, madalas pinapatay ang ilaw. Going back to the story, pagpasok ko sa office namin, nilibot ko yung tingin ko kahit patay pa yung ilaw. Wala pang tao, wala pa akong kasama. Umupo na ako sa upuan ko at nag-cellphone. Mga ilang minuto pa lang akong nakaupo. Narinig kong may upo ang umaandar sa likod ko. O sa di kalayuan sa akin. Rinig ko talaga yung pag-andar. Medyo matagal din siya. Parang malayo ang pinagtulakan. Yung mga upuan namin ay usual na office chairs. Yung mga may gulong. Tapos yung floor namin ay carpet na manipis. Kaya rinig talaga kapag may nagtutulak ng upuan. Nang marinig ko yon, hindi naman ako nag-isip ng kung ano. Kasi ginagawa talaga ng ibang empleyado yon. Pinagdugtong nila yung upuan para mahiga. Lalo na kung maaga nakakapasok. Chinek ko pa sa mirror ng table ko kung may makikita ba akong tao sa likod ko. Pero wala naman ako nakita. Hindi ako lumingon kasi baka kung ano talaga ang makita ko. Maya-maya, magsi-CR na sana ako para doon na magkilay. Pagtayo ko, nilibot ko na naman ang tingin ko sa buong area namin. Sobrang nagulat ako kasi wala pa rin akong kasama. Wala pa rin tao. Walang ibang empleyado. Kinabahan ako, kaya tumakbo ako palabas. Lumapit ako sa guard, tinanong ko, may kasama na po ba ako sa loob? May iba na bang nakalog dyan? Sabi sa akin ng guard, wala pa ma'am, ikaw pa lang. Maaga pa eh. Mga 6 a.m. or 6:30 a.m. pa yung mga yan. Nung narinig ko yon, sobrang natakot na talaga ako. Hindi na rin ako nag-CR kasi malamang wala lalong tao doon. Ang ginawa ko na lang, nag-antay talaga ako na may iba pang pumasok. Naupo ako sa tapat ng guard para may kasama ako. Kinuwento ko sa kanya yung na-experience ko. Hindi na siya nabigla.
Tinawanan pa nga ako. Sinabi pa niya na may bata daw talaga sa area na to. Pagala-gala lalo na kapag wala raw tao. Yung mga utility daw sa building, saksi sa mga ganon. Kaya minsan, hindi nila nililinis yung area namin kasi natatakot raw sila. Marami pang kinuwento sa akin yung guard. Meron daw minsan, tumutunog yung mga telephone kahit gabi na at wala ng employees. At meron din daw nagtatype doon kahit walang tao. Matagal na sila sa company kaya sobrang dami na rin nilang kwentong kababalaghan tungkol dito sa office. Simula noon, hindi na ako pumasok ng sobrang aga. Makikita niyo yung style ng office, pati yung office chair na nabanggit ko sa story. Na-videohan to a month or 2 after nung experience ko. Iilan lang silang tao sa office kasi may kailangan ata silang gawin. Pero wala talaga kaming pasok. Nung sinend yan sa GC namin, naalala ko talaga yung experience ko kasi upuan din yung gumalaw. Share ko na rin yung naging conversation sa GC after masend ito. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Eto, ang susunod nating kwento. I was really hesitant to share this kasi baka walang maniwala sa akin, but because of the Halloween spirit, natapos na, I'm sorry, I decided to write it down. I live somewhere in Mindanao. Honestly, I was never the type to believe in ghosts or any scary stuff. The reason I became skeptical, I am an atheist. Quick background lang, may nangyari kasi sa family namin noon. Something so painful and unfair that I questioned God. I asked him why he allowed it to happen, and when no answer came, I turned my back on him. Ang hindi ko na-realize was turning away from him was just the beginning of something darker. Back when I was in grade 6, pag-graduate na ako nun, that was when we discovered what happened to my brother. Kagagawan ng tito kong totoong demonyo. I don't want to share na lang for privacy. It was a nightmare that scarred all of us. Even now, just thinking about it makes me cry. My mom decided that we should move to the city, 1 hour away from our province, hoping for a fresh start. At first, I didn't want to. Mahirap kasi mag-adjust, new school, new people, pero wala akong choice since my mom insisted. So we moved into my uncle's old house in Jensan. He's a police officer who had already migrated to Canada. According to him, the subdivision used to be a dumping ground for corpses before it was built. Doon daw tinatapon ng mga bangkay ng mga kriminal na sa kulungan. The house had 2 big kitchens, 2 comfort rooms, and 4 bedrooms. Pero halatang luma na. Walang nakatira doon for almost 2 years, kaya amoy lumang kahoy at alikabok. Nang dumating kami galing probinsya, sobrang tahimik ng paligid. Si Mama pumunta muna sa Socoteco para ipakabit ang kuryente. Kaya kaming 4 lang ang naiwan. Ako, 2 kapatid ko at ang isang pinsan. Habang naglilinis ako sa second kitchen, yung may CR sa dulo, nagsindi ako ng kandila kasi sobrang dilim. Tahimik lang ako nagwawalis. Pero habang tumatagal, napansin ko yung katahimikan. Hindi siya yung normal na tahimik eh. Alam mo yung nakakabingi at nakakasuffocate na klase ng katahimikan. Parang may humihigop sa hangin sa paligid mo. Bigla akong narinig yung tunog ng flush sa CR. Sumunod, may biglang nag-hum. Hindi basta hum ha, yung parang matanda na kumakanta ng luma, mabagal at malungkot na kanta. Akala ko, isa sa mga kapatid ko. Lumapit ako dahan-dahan. Nagtagal ako ng 2 o 3 minuto sa dilim. Inihintay kong lumabas para gulatin. Pero habang tumatagal, walang kahit anong galaw. Kaya nilakasan ko yung loob ko. Tinulak ko ang pinto. Walang tao. Pero rinig ko talaga kanina ang pag-flush. At yung parang Ave Maria na humming. Parang galing pa sa simbahan noong 1970s. Nanindig ang balahibo ko pero skeptic pa rin ako. Sabi ko baka hangin lang o kapitbahay. Nagmamadali akong lumabas, kunwari wala lang. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na may kakaiba at natakot din ako nung time na yon. As the months passed, mas lumalala. Almost every night may maririnig kang naglalakad sa hallway. Minsan mabagal, minsan parang tumatakbo. Minsan naman may kalabog sa bubong. At least twice a week may nakakaranas sa amin ng sleep paralysis. Yung tipong gising ka pero hindi ka makagalaw. Ramdam mong may mabigat sa dibdib mo. Parang may nakaupo sa'yo.
Minsan may maitim kang anino na makikita sa gilid ng mata mo, nakatayo lang at nakatitig. One time, naiwan si ate mag-isa sa bahay. Habang nagbibihis siya sa kwarto, narinig niya ang boses ni mama at ang kotse naming dumating. Lumabas siya, excited. Pero paglabas niya, wala. Tahimik ang buong paligid. Tinawag niya si mama pero walang sumasagot. Habang nakatayo siya sa harap ng kwarto ni mama, bigla niyang nakita na pumihit ang doorknob. Dahan-dahan. Parang may nagbubukas sa loob. Hindi siya makagalaw. Nanigas siya sa takot. At nang bumukas ng bahagya ang pinto, narinig daw niya ang mahinang paghinga ng babae. Paglipas ng ilang segundo, biglang nagsara ulit ang pinto. Isa pang gabi, si ate ulit ang biktima. Yan ang taon na lumabas ang The Conjuring na movie. Naiwan silang dalawa ni kuya sa bahay. Around midnight, nagbiro si kuya, hinila niya ang paa ni ate habang natutulog at sinabing, "Hala, conjuring ni." Sabay tawa, but around 3 a.m. may humila ulit sa paa ni ate. Akala niya si kuya. Sinigawan ni ate si kuya. Pero walang sumagot. Tahimik ang buong kwarto. Binuksan niya ang flashlight niya. Walang tao. Pagtingin niya sa leeg niya, naputol ang rosary. Kinabukasan nagising siya na may mga marka ng daliri sa paa niya. Parang may kumapit ng mahigpit. Isa sa pinaka nakakatakot na nangyari ay nang nagluluto yung pinsan ko sa second kitchen. Tinawag niya ako, "Angel, kain na tayo." Sabay wisik ng asin. Bisaya superstition daw yon para pangontra sa bad spirits. But we didn't know that time. Pagpasok namin sa main kitchen, bigla na lang may lumipad na plato galing sa maid's room. Sobrang lakas ng pagkabagsak. Puting plato, pino ang mga piraso pero wala kaming plato na ganun. Tahimik kaming lahat, nanginginig hanggang biglang may naamoy kaming sunog na buhok at kandila. Pagkatapos nun, halos lingguhan nagkakasakit si mama. Laging nilalagnat ng mataas, nanginginig sa lamig, kahit nakabalot na ng kumot. Sa Bisaya, tawag namin doon, takigan. Nilalagay namin siya sa gitna ng kutsyon, pinapalibutan ng kumot. Pero kahit ganon, parang may dumadampi sa kanya gabi-gabi. May mga gabi rin gigising kami dahil parang may humihila ng kumot sa paanan namin. O kaya may maririnig kang mga yabag mula sa hallway, papalapit sa kwarto. Tapos titigil sa tapat ng pinto. Pinatawas namin ang bahay. Ang sabi ng albularyo may itim na duwende, isang black lady na nagagalit dahil naistorbo namin ang kanilang lugar. Nagpa-bless din kami ng pare pero imbes na gumaan, parang mas lumala. Mas madalas na silang nagpaparamdam. Minsan, maririnig mo yung mga gamit sa kusina, parang may nagluluto, kaldero, kutsara, pinggan, pero pag check mo, lahat nakasara, tahimik at malamig. Minsan, may maririnig kang tumatawa, hindi tawa ng tao, mababa, parang sabay ng hangin. Nalaman din namin sa neighbor namin na yung likod ng bahay namin ay may nasunog doon na bahay at ubos silang magpapamilya. I don't know if it's a coincidence or what. Hindi ko alam kung totoo nga bang may multo o kung sinisingil lang ako sa pagkawala ng pananampalataya ko. Pero isang bagay ang sigurado. Mula nung tumira kami sa bahay na yon, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. At hanggang ngayon, kahit lumipat na kami, minsan sa tuwing pipikit ako, naririnig ko pa rin yung mahinang Ave Maria na kumakanta sa dilim. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Okay, I'll end this story time muna. I shall go. I'm sorry for not being consistent. Super nagigilty ako. I don't want to make excuses anymore, but basta magpo-post na lang ako at sana abangan nyo pa din. So, salamat. Bye-bye.